Hop, sandali. Thumbnail pa lang yung nakita mo, mare, kupare. Gusto mo nang i-pass forward yung video. Kung ipa-pass forward mo lang, huwag ka nang manood. Marites to kailangan yung full video mapanood mo. Tutuloy na natin. Ilayo mo na yung kamay mo, huwag mo i-pass forward. Kasi tutuloy ko na yung video. Okay. Wala umpisa hanggang dulo, panoorin mo ha. Huwag mo rin i-skip yung ads para makatulong tayo sa PDP Laban, pangkumpanya, yung sweldo natin kay YouTube. Tuloy ko na. Sige, tuloy na natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Vice ganda nanganganib kay Marcos Jr. Bakit kaya? At ito Vice President Sara Duterte ay magdedeklara ng People's Power. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. At nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun pag ng... nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka Oo. agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan Oo. yun. At yung Ang kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Umaas. Itong ina. Urging you to resign. Resign po. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng report? Hindi na pag-usapang droga, takbo eh. Ay. Ito panoorin natin ulit. Ang ganda panoorin eh. Ang ganda. Grabe. Sa pool si Marcos dito. Kung saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. Yun. Ayun yung pinupunto ni BP Sara. Kaso may tangangani na bida-bida na kung ano-ano yung pinagtatahol doon sa... naku po, bakit pinagsama-sama kayo? Visit no? Ang galing talaga din. Hindi, eto. Puwera biro. Believe talaga ako kay Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Hindi totoo. Hindi promise. Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Sa totoo lang, si Trillanes, si Gadon, ang daming tanga eh. Si Torre, si Ontiveros, yung mga NPA, di ba? So ngayon may dumagdag si Madam Castro. Ang inang yan. Anong pangikayat? Ano to? Boboto lang kami tapos wala kaming karapatan na magsalita sa gobyerno. Tangina nyo. Ang pananakit mo sa mga member ng relihiyon na yun. Paninipa, pangpapalo, pangtitirgas. Diba? Krimen din yun. Hindi mo na nirespeto. At yung isa pa na pagsira mo sa property ng isang relihiyon. Lima ng krimen yun. Pagsira mo sa simbahan ng isang relihiyon. Pagsira mo sa property ng isang religion compound. So maling-mali ulit yun. Krimen ulit yun. Yung pagpasok nyo ng halos 6,000 na pulis na naka-full battle gear sa isang religion compound, krimen ulit yun. Yung pagpapasuot nyo ng mga pulis, yung pagpapasuot nyo ng uniforme ng pulis doon sa mga construction worker or doon sa mga minero, maling-mali pa rin yun. Yung pagsusuot, yung papasuotin nyo ng uniforme ng sundalo or ng pulis, yung dating member ng KOJC na tumitistigo labang kay Pastor Apollo Sikibuloy, maling-mali pa rin yun. Yung ginawa ni Patay na pangbabastos doon sa mga babae, doon sa KOJC member,
Maling-mali pa rin yun. Utang ina. Lahat ng ginawa nyo dun, mali, hayop. Nako, yari, Vice Ganda. Nanganganib kay Marcos Jr. Okay guys, magandang araw, magandang gabi, or magandang umaga, magandang tanghali, magandang madaling araw kung nasan man sulok bang kayo ng daigdig ngayon. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Marites ito ha. Wag mong i-skip or wag mong ipa-fast forward yung video. Kung tunay kang Marites, okay ate, ulitin ko na naman, Marites ka ba? O ikaw ikaw kinakausap ko, titingin ko pa sa kapitbahay mo. Ikaw nga, kung Marites ka, huwag mong i-skip tong video kasi mahaba ito. Eh kung hindi ka Marites, doon ka sa kabila, manood ka ng magsimba ka na lang. Dahil sa pag-uusapan dito mga kababayan, napanood nyo pa lang yung preview ha. O yan si Vice Ganda, nanganganib na. Oy, pero dito tayo manonood kay Tol J. Guevara ha. Banateros, kapatid ko yan. Medyo mas malit lang ang bunganga ko kay Tol J. Guevara. Yun na nga, dito nga sa mapapanood nyo, nakita nyo naman yung preview. Kita nyo naman, nagmumura na si Tol J. Guevara dyan. Ikaw ba naman, hindi ka ba naman ma-high blood sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Balik tayo kay Vice Ganda. Dito sa mapapanood nyo mga kababayan, itong si Vice Ganda, hindi na nakatiis, bumanat, binakbakan ang mga buhaya sa Pilipinas. Siyempre, pag-uusapan buhaya, ikaw ba naman, nakatira ka sa Pilipinas, hindi ka ba naman ma-high blood sa mga nababalitaan mo at nakikita mo sa paligid sa nangyayari sa Pilipinas? Karapatan mong magsalita dito sa social media, dito ilabas mo ang hinanaing mo kasi na ngayon online pahayag, o di ba? May online sabong, may online game. Lahat na online na ngayon mga kababayan, kaya pwedeng-pwede ka na magpahayag. Ngayon, si Vice Ganda, talaga naman na ibinakbaka. Nakita nyo naman yung preview dyan. Mahaba pa tong video. At dito sa video na to mga kababayan, maraming isisiwalat si Tol J. Guevara. Makimarites tayo sa kanya. Or don't forget to subscribe sa aking kapatid na si Tol J. Guevara ha. Banateros, malupit yan. Nagpupunta yan dito sa lugar ko soon. Busy lang siya ngayon. Pupunta rito yan. At makapag-banding kami at makapagluto kami ng native na manoki. Dito rin mga kababayan, sa video na to, mapapanood nyo rito about doon sa mga nagawa ng administrasyon, yung sabi nila mga kasalanan, nandyan yan, napapanood mo sa video. Si Tol J. Guevara dito, medyo dinala sa pinakamalapit na clinic na high blood sa video na to. At dito rin sa video na to mga kababayan, pag-uusapan din yung nangyari kay Pastor Quebuloy. Oy, huwag niyo kakalimutan Pastor Quebuloy napakaganda ng adhikain niya sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, ito sa mapapanood nyo rin video, ipapasalin ko sa inyo. No, ito kasi mga nakaupo ngayon, grabe na, kala mo silang hari talaga, no? Kung hindi naman din dahil sa taong bayan, hindi naman sila makakapagsalita diyan, hindi sila makakaupo sa aircon na yan, ha? Kaya kayo mga sir, kung kayo ay tumakbo, huwag niyong gagayahin niya at kung sakaling mananalo kayo, laging ang boss ay ang taong bayan, ha? Hindi po kayo tunay na boss. Kayo po ay pinapasweldo po ng taong bayan. Lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas, kung bakit kayo ay kumikita at sumusweldo, ay dahil po ay binoto kayo. Huwag ho kayong balat sibuyas. Kahit murmurahin pa kayo dyan o ano man ang gawin sa inyo ng mga taong bayan, karapatan po nila kasi nakikita po nila kung ano mga ginagawa nyo. Dahil kung ano ang nakikita namin, yun ang aming ipapahayag. Okay? So, kita nyo naman, ang nangyayari sa mundo ngayon. Sa mundo, hindi. Wag mo lang sa mundo. Sige, sama mo na yung sa mundo, boy. Wala Ganun talaga. So, mga kababayan, dito rin sa video na to, makikita nyo naman kung ano yung mga nagawa nila sa kay Pastor Quebuloy. Makikita nyo na napakaganda nitong video na to. So, simulan natin to mga kababayan, no? Meron sasabi dyan, ang haba daw ng daldal ko ba daw Siyempre, wala ko magsalita. Sandali muna. Shout out po pala sa mga kababayan natin na mga nasendan ko ng layout ni Ring Tarpaulin natin. At yun, maraming salamat po sa mga nanonood ng ads. Kaya kung ikaw ay solid Team Duterte, pag may lumalabas na ads dyan sa video natin,
huwag mong i-skip kasi may pasente-sente mo yan na naiipon sa sweldo natin at yun yung mga tinutulong natin. Nasisend tayo ng GCash sa mga ibang kababayan natin na wala naman pambagawa ng tarpaulin, hindi makapagpa-print, pinapadalan ko po through GCash. O yan, maraming salamat po. At kita nyo, kakalat to. Soon, ano ko yung mga picture na mga nasendan natin at papakita ko sa inyo soon kasi marami na sila. At yung mga kababayan natin na mga nangihingi ng layout na ay maraming salamat po. Sila na lang po nagpapaprint. Hindi na po nangihingi sa akin ng papaprint. Yung iba, syempre talagang kapos din, nabibigyan natin ng papaprint at nilalagay po nila sa bahay nila. At soon, makikita nyo po at iipunin ko yung mga picture at papakita ko sa inyo at makakalat talaga yan. Yun, napakalaking tulong na rin natin yon sa kay Tatay Digong sa ating PDP laban. Kung ano man ang maitutulong natin sa pagkakampanya, gawin po natin. Sa simpleng pagpapagawa ng tarpaulin, may presyo din naman kasi to. Kung ikaw, maliit lang naman din kasi ang sahod mo, tapos magpapagawa ka pa ng tarpaulin, hindi kakayanin. Pero okay lang yan. Kunin mo sa akin ang layout nito at kung talagang wala kang pampaprint, bibigyan ka ni Boy. Okay, ito yung aking page. O ayan, PM mo lang ako dyan. PM mo lang ako dyan, mga kababayan, mga kumare, mga kumpare. Yan, PM mo ako dyan. Sabihin mo sa akin, Boy, send mo sa akin yung layout at bigyan mo ako ng GCash papaprint. At kung sakaling meron ka namang extra, di mo ka nang humingi. Ikaw na lang papaprint. Depende na sa'yo kung gano'ng kalaki. Kung marami kang pera, di mas malaki, mas maganda. O, di ba? O, yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. So, ganito mga kababayan, simulan natin tong video na to at naiinit na si Kumare. O, Mare, grabe ka naman eh. Apurado ka eh. Baka hindi mo naman matapos yung video. Ipa-fast forward mo na naman eh. Napakaganda na itong pag-uusapan dito. Don't forget to subscribe my kapatid si Tol J. Guevara. Nanggigigil ako sa inyo Kita nyo kapatid ko yan. Medyo mas malit lang yung bunganga ko sa kanya Kaya kita nyo ba? So, simulan natin itong video na to mga babayan. Ang daldal mo talaga boy. Good morning po sa inyong lahat. I-play mo na ang video boy. Vice ganda nanganganib kay Marcos Jr. Bakit kaya? At ito, Vice President Sara Duterte ay magdideklara ng People's Power. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. So, panibagong vlog na naman mga banateros, mga kabiyaya at isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ito, grabe yung mga pag-uusapan natin at may nakita na naman tayong isang tanga. Ba't ganun yung boses ng May nakita na naman tayo na isang tanga na pakalat-kalat sa gobyerno. Pakalat-kalat sa Malacanang. Bakit pakalat-kalat itong tanga na ito? Why? Grabe hindi ko talaga din, alam niyo iniiwasan ko talagang, hindi naman totaling iniiwasan. Tinatamad akong i-vlog siya. Pero dito sa katangahan na to, hindi ko na natiis. Ba't kaya ganyan yung mga attack dog ni Marcos? Ang tatanga. Tanga ka nga ni. At ito na, ikinagulat ng buong mga netizen. Alam naman natin si Vice Ganda, isa sa mga sikat na mga TV host, ang TV host actress o actor, yan. Oo, at isa sa mga sikat na mga komedyante dito sa Pilipinas. At dito nga, kamakailan lang ay mukhang nanganganib si Vice Ganda na mawalan or mukhang manganganib na mawalan ng trabaho. Dahil dito kay Marcos Jr. So bakit nga ba? So papanoorin ho natin yan dito sa dulo ng video na to. Pero dito muna tayo sa etong pagbaba ng isa sa mga talagang hanggang ngayon iniisip ko na kung saan nila nakuha itong surbi na ito. Surbi. Hindi ko talaga alam kung saan, kung talagang kung anong pumapasok sa utak ng gobyerno na hindi ba iniisip ni Marcos na may mata at tenga din tayo?
Parang ano kasi dito kasi mga kaibigan, parang ano kasi, alam mo alam mo yung tipong parang tingin ni Marcos sa atin, wala tayong tenga at at mata. Yung tipong parang wala tayong nalalaman sa nangyayari sa buong Pilipinas. Alam niyo yun? Grabe niya tayo maliitin no? Grabe niya tayo hamakin na ang tingin niya sa atin parang napakababang nila lang na walang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Ito kasi yung papanoorin natin. Pagbaba ng crime rate sa Pilipinas, hindi ka panipaniwala. Sabi ni official. Yeah. Totoo naman, hindi naman kapanipaniwala. So panoorin natin to. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumababa ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin sa balita ni Verhil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Attorney Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Saan kaya nanggaling yung survey na yan? Unang-una. Ang krimen ay nagmumula yan. Ang pinakaugat niyan ay droga. So doon pa lang, sa dinami-daming nahuhuling mga droga, ngayon, sige, sabihin na natin meron talagang nahuhuli ng mga droga. Pero walang nahuhuling drug lord. So kung nahuhuli lang yung droga at yung drug lord, hindi nahuhuli. So nandyan pa rin talaga ang krimen na yan. No? So, paanong nabawasan or paanong bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas? Halos araw-araw tayong nakakapanood ng mga batang ginagahasa, mga batang dinudukot, mga batang nananakit, yung mga adik na nabibidyoan na nagsashabu, yung mga adik na naaaktuhan ng mga nagnanakaw, pumapatay, nanggagahasa. So paano? Ano yun? Hindi ba crime yun? Na halos lipa na nga ho ngayon. Hold-upper, agaw motor. 'Di ba? Yung hold-upper nga ngayon matinik ni. No? Pagbaba nila at ikaw yung puntiriyang hold-upin, patay, babariling ka na lang. Yung hold-upper pa nga nun, okay pa kasi nakikipaghablutan eh. Ngayon hindi, babariling ka na lang. O yung agaw motor, bumalik na naman. Yung puting ban, bumalik na naman. Ano yan, haka-haka ba yan? Yan ba ilusyon? Hindi ilusyon yan. Marami hong ngayon, mga kabataan nawawala. Baka nire-recruit na ng mga NPA dyan. Oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya eto, maraming rito. Maraming nag-disagree dito sa balitang to. Kasi nga, anak ng teteng, paano bumaba yung krimen? Kami nga, hindi nga kami halos makalabas sa bahay namin. Oras ng gabi, hindi kami makabili ng gusto naming biling kasi nga delikado na. Bukod sa napakamahal pa ng bilihin, delikado na. Dito nga lang, dito nga sa Tagaytay, diba? Tanghaling tapat, may hino-hold up. Dito sa Tagaytay, tanghaling tapat, may hino-hold up. Lalo pa kaya sa mga magugulo talagang lugar. Diba? Tangina, hindi ako naniniwala dito. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito, biglang tumaas, hayag-hayagan. At pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman na kidnap.
Madaling sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang, eh hindi po totoo yun. O yeah, sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito. Alam nyo, ito, duda din ako dyan. Ito duda ako dito sa yung hold up na to na una. Yung may-ari ng na-hold up na na looban na pawn shop, pound shop, tama ba? Lola ho ni brother, yung vlogger na umihi sa harap ng kingdom. Or hinihian yung poster or sinira at kung ano-ano pinagsasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. No, doon pa lang duda na. Pangalawang duda dito, saan ka nakakita na mag-hold up ka sa napakalaking, ibigay mo ilang milyon daw yung nakuhang ginto dyan, alahas. Tapos nakamotor kayo, naka M16 kayo na nakamotor kayo, tanga ka nga ni. Tanga ka nga ni. Anak ng teteng, saan ka nakakita ng ganun? Nung mga hold up kayo, naka-single, tapos may Armalite kang dala. Dito hindi natin sinisisi yung mga kapulisan na nakahuli dito sa mga to. Ang pinupunto natin dito, etong mga kumag na to. Yan yung mga kumag na nakasakay sa motor. Halatadong binayaran para halatadong binayaran para lang manggulo dun sa Davao. Para lang may masabing may nangyayaring hold-upan sa Davao. Saan nga nakakita, bit mo Armalite, nakamotor ka. Kung papasok ka sa isa sa mga kung papasok ka sa isang pawn shop na alam mong marami kang makukuha, milyones, hindi ka man lang nag-arkela ng kotse. Tanga ka nga ni. Di ba? Anak ng teteng na yan, Saan ka nakakita niya, Tingnan mo yung, ito, milyon yan. Milyon yung nakuha nilang mga alahas. Tapos yung sinakyan yung motor na teka. Kalokohan. Ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Dati wala O, biro mo, o di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at Totoo yun. Hanggang ngayon, hanggang ngayon talagang kung sa totoo nga lang kada check ko or kada basa ko sa mga comment section sa mga video or issue na mapatungkol sa mga Duterte, alam nyo ang sinisigaw ng taong bayan, bumalik na si PRRD sa pagiging Pangulo. Maging talagang mas tinuturing pa nilang presidente etong si Mayor Duterte or etong si PRRD kaysa kay Marcos Jr. Mas tinuturing nilang presidente si PRRD hanggang ngayon
Ganyan po ang katotohanan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil nga talaga so sobra talagang nagsisi ang taong bayan na hinihalal nila itong si Marcos Jr. Tsaka usapan ulit, mapunta ulit tayo dito sa sinasabing pagbaba ng crime rate. Alam nyo, ito na lang paano bababa ang crime rate sa Pilipinas? Kung may nangyaring karumal-dumal or tinatawag na pinakamataas na antas sa magagawang krimen dito sa Pilipinas. So kung may nagawang ganun dito, wala kang aasahan na pagbaba ng crime rate dito sa Pilipinas. Bakit ko ba nasabi? Paano ko ba nasabi? Ano yung ginawa ng mga kapulisan doon sa Kingdom of the Jesus Christ? Ano yung ginawa nila doon? Yun ba ay illegal? Hindi ho legal yun. Unang-una, bakit ko nasabing hindi legal yun? No? Unang-una, pumasok ang mga kapulisan doon na dala-dala ay arrest warrant. Tapos ang naka-address doon ay Pasig, hindi Davao. So doon pa lang maling-mali na. Pangalawa, kung arrest warrant, pwede kayong pumasok, hanapin nyo yung tao doon. So tutusin nga hindi nga dapat hanapin No, magdadala ka lang ng arrest warrant dahil alam mong nandun yung aarestuhin mo. At may nakapagsabi sa'yo na andun yung aarestuhin mo, gano'n. Pero bawal kang mag-search, mangialam ng mga gamit, bawal kang kung ano-anong gawin mo doon sa loob ng property ng akusado. Hindi pa nga akusado yun So, doon maling-mali dahil warrant of arrest ang dala-dala nilang papel, pero search warrant ang ginawa nila sa KOJC. Maling-mali yun. Isa na sa mga krimen yun. Pangalawang krimen, pinasok nila ang isang relihiyon na isa yan sa pinakamalaking krimen na nagagawin mo dito sa Pilipinas. Yung bastusin mo ang isang relihiyon. Totoo yan. At ang pangatlong ang pangatlong krimen dito ay yung pananakit mo sa mga member ng relihiyon na yun. Paninipa, pangpapalo, pangtitirgas. Diba? Krimen din yun. Hindi mo na nirespeto. At yung isa pa na pagsira mo sa property ng isang relihiyon. 5 ng krimen yun. Pagsira mo sa simbahan ng isang relihiyon, pagsira mo sa property ng isang religion compound. So maling-mali ulit yun. Krimen ulit yun. Yung pagpasok nyo ng halos 6,000 na pulis na naka-full battle gear sa isang religion compound, krimen ulit yun. Yung pagpapasuot nyo ng mga pulis, yung pagpapasuot nyo ng uniforme ng pulis doon sa mga construction worker or doon sa mga minero, maling-mali pa rin yun. Yung pagsusuot nyo, yung papasuotin nyo ng uniforme ng sundalo or ng pulis, yung dating member ng KOJC na tumitistigo labang kay Pastor Apollo Sikibuloy, maling-mali pa rin yun. Yung ginawa ni Patay na pangbabastos doon sa mga babae, doon sa KOJC member, maling-mali pa rin yun. Utang ina. Lahat ng ginawa nyo doon, mali, hayop. Sorry Pangina, nanggigigil ako Yung sinasabi ko na parang sasabihin nyo, bumaba yung crime rate. Doon nga lang sa ginawa nyo sa KOJC, halos 1,000 krimen ang ginawa nyo doon. Mahigit pa. Okay na sana Sige, andun na tayo. Na sumuko na si Pastor. O doon pa pala, ito pa pala. Yung yung inutusan kayo ng korte or ng na umalis na kayo doon, hindi nyo pa rin sinunod.
Ang dami, sobrang daming krimen ng ginawa nyo sa KOJC at ang KOJC ang pinakamalaking sakay sa istorya, sa history ng buong Pilipinas. Yung ginawa nyo sa KOJC ang pinakamalaking krimen na ginawa nyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo bumaba ang crime rate, putang ina nyo. Igigil ako dito sa mga hayop na to eh. Hindi ko dinadamay dito ang mga kapolisan, kasundaluhan. Wala ho kayong ano doon kasi sumusunod lang lamang kayo sa kautusan ng inyong pinuno. Yung ano rito, yung tinutukoy ko dito katulad niyan ni putang inang Tore, yan hayop na Abalos, yung hayop na si Marcos. Ayun yung mga tinutukoy ko dito. No, hindi yung mga kapulisan. No, kaya alam nyo yung mga ganyan pananip tawag doon, mind condition. Englishin ko na lang, nabubulol ako eh. Yung ganyan pag-mind condition nyo sa taong bayan, ano na yan sa amin eh. Masyado nyo kaming ginagawang tanga. Ang tingin nyo sa amin bulag at bingi. Na wala kaming nalalaman dito sa nangyayari sa Pilipinas. Eto, isang asan na yan? Eto, isa pang Tolongges. Oo. Hindi si Ted Pailon yung laman ng balita, ito. Panoorin natin to. Abay binalaan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Ito ay nag-ugat po sa sinabi po ni VP Sara na maaari daw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno dahil protektado daw ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala po ng palasyo, isang hakbang na lamang ito para ituring na sedisyon. Hirit pa ng palasyo, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise samantalang mas malubha pa raw ang sitwasyon noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Tanga talaga. Ang hirap mong kalabanin kasi tanga ka nga ni. Ay naku po, ba't ganito yung mga nakukuha mo, Marcos? Marcos naman. Hirap na kami sa mga nakukuha mo. Apakatutulongges, ang tanga nga ni. Ay. Tanong ng palasyo, baka may kaugnayan na rin ang naturang pahayag sa sinasabing ito pala panoorin natin, wag dyan. Kasi baka nangka-copyright kasi yung mga hinayupak na yan. Dito pala tayo. Dito. Dinipensahan ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Anya, isa lamang itong uri ng malayang pagpapahayag ng nararamdaman sa pamahalaan. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Kabalbalan at nanggaling sa mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Ganito ay nilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi nito na maituturing na sedisyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa pamahalaan. Unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing nanghihikayat siyang magalit ang taong bayan. Ang pinupunto lang ni Inday Sara, huwag kayong magtaka kung bakit nagagalit ang Pilipino. May karapatan sila sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno kung saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. Yun. Ayun yung pinupunto ni BP Sara. Kaso may tanga nga ni na bida-bida na kung ano-ano yung pinagtatahol doon sa... Naku po, bakit pinagsama-sama kayo? Visit no? Ang galing talaga din. Hindi, eto. Puwera biro.
Believe talaga ako kay Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Hindi totoo. Hindi, promise. Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Sa totoo lang, si Trillanes, si Gadon, ang daming tanga eh. Torre, si Ontiveros, yung mga NPA, di ba? So ngayon may dumagdag si Madam Castro. Ang inang yan. Anong pangikayat? Ano to? Boboto lang kami tapos wala kaming karapatan na magsalita sa gobyerno. Tangina nyo. Hindi, di ba? Ano yun? Mga ano kami? Magano lang? Boto lang kami ng boto. Pag may hininakit kami, bawal kami magsalita. Yun naman yung pinupunto ni Vice President Sara Duterte, karapatan ng bawat Pilipino na maglabas ng hinanaing pag mayroon silang nakikitang anomalya na ginagawa ng gobyerno, yun. Anong masama dun? Tsaka anong sinasabing hinihimok na magpipus, tangina, takot ba kayo? Takot ata kayo eh. Masyado naman kayong advance. Ang advance nyo mag-isip. Yan ang napapala, yan ang side effect ng ano eh. Ay! Alam niyo yung mga addict dito sa amin, tamang hinala. Dito sa amin, lahat dito ng mga ano kasi andito ako ngayon sa Tagaytay. Kaya nga sobrang lamig, di lang nakapag-jacket eh. Medyo may sipon-sipon tayo. Alam niyo dito sa Tagaytay, may ang mga addict dito tamang hinala. Mas advance, di ba? May mga taong advance mag-isip. Sila mas advance dun. Yung tipong hindi naman na yun yung gagawin mo pero sa isip nila, yun ang gagawin mo. Yung tipong hindi mo pa naiisip sa kanila, naisip na nila yun. Di ba? Yan ang nakikita ko din na side effect dito sa mga attack dog ni Marcos. Masyado kayong tamang hinala. Magtutulog kayo. Alak ng teteng na yan. Kasimple-simple nung salita, hindi nyo maintindihan. Boplak eh, no? Simple-simple lang nun eh. Napaka boplak nitong napaka-boplak nitong mga tawag na to, nitong mga attack dog ni Marcos. Yung pinagsasabi mo, Claire? Nagpanipanelo na kapag hindi tumugon at sumunod sa mga panunumpang ginawa ang mga inihalal na opisyales ng bansa, hindi lang anya sila tutuligsain ng taong bayan, kundi posible ring palitan sila sa pwesto. Pagdating naman sa isyu ng paggamit ng trolls ng nakaraang administrasyon, ay mariin itong pinabulaanan ng dating palace official. Mawalang galang nga, yung pong mga trolls na sinasabi nila na pinalabas noong panahon ni Duterte, alam niyo, napakasintido ko mo yun. Hindi kailangan ng isang administrasyon na magkaroon ng trolls. Kasi ang trolls, yan ang mga nagbibigay propaganda laban sa administrasyon. Hindi mo nila kailangan ng trolls para sa kalaban sapagkat ang trust at approval rating nga ng gobyerno noon ay napakataas hanggang matapos ang kanyang termino. Hindi nakakailangan. Eto na lang kung may trolls noon, mas lalong baon kayo. Walang trolls doon. Tsaka kung sino ang may trolls dito, si Marcos. Nanggaling mismo yun sa bibig niya. Baka sabihin niya naman, Joy, masyado mo naman dinidiin si Marcos. Hindi sa ganun na dinidiin. Nanggaling sa bunganga niya yun eh. So, sinasabi ko lang ulit sa inyo. Diba? Sinasabi ko lang ulit sa inyo na kung meron mang trolls or troll army, ganun, si Marcos yun. At obvious naman eh. At galing pa yun sa bunganga niya. Anong magiging magtotroll sa kay Duterte? Tangina halos buong yung ibang bansa nga iniidolo ang mga Duterte. Sinasaluduhan ng mga Duterte. Ngayon tingnan nyo, meron bang ganon?
Meron bang sumasaludo kay Marcos sa ibang bansa? Wala nga ni. Kasi nga tangangangi. Kaya huwag nyo kaming paano-anuhan dyan sa mga turol-turol nyo, ha? Oo. So hindi kailangan. Ani Panelo, mas kailangan pa raw ng kasalukuyang administrasyon ang trolls. Ngayon ang kailangan nila ng troll. Hindi na, Attorney Sal Panelo, hindi na. Talagang meron na. So, tingnan mo sa mga reaction sa mga Facebook nila, puro trolls. Yung mga nag-heart, nagla-like sa kanilang sa kanilang mga posts, lalo na sa kay Marcos, puro trolls. Trolls upang ipagtanggol ang mga kakulangan nila at kalapastanganan at paglabag sa saligang batas. Maalalang nag-ugat ang nasabing issue dahil sa binitiwang pahayag ni Vice President Sara sa isang rally sa Cebu. Nabanggit kasi ng pangalawang Pangulo na ang pagpapahayag ng galit sa gobyerno ay isa lamang uri ng karapatan na malayang pagpapahayag ng saloobin. Agad naman itong kinwestiyon ni Yusek Castro at Hindi ka talaga. nagtataka kung bakit hindi ba raw nagpahayag ng kaparehong sentimiento ang bise noong nanunungkulan kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanga. Paano magpapahayag si Vice President Sara Duterte noon? At paano magagalit ang taong bayan noon? Ay mahal na mahal ng taong bayan ng mga Duterte. Hanggang ngayon, tanga. Plak. Turingan attorney nga. Tanga-tanga. Pagtanga ang putik. Bakit hindi si Vice President nagsasabi nung panahon ni PRRD? Una-una tatay ngayon, tanga ka talaga. Sino ba na bang anak na bayan ako po, Boplak? Hindi, totoo. Paano sasabihin ni Vice President Sara Duterte yun? Tatay niya si hindi ako against sa mga Duterte, pero common sense. Bakit sasabihin ni Vice President Sara Duterte yun? Tanga-tanga talaga. Tatay niya yun eh. Ay, naku po. Alam mo Madam Claire, kaya ka nasasabon ng mga netizen, kaya ka napag-iinitan palagi. Kasi tanga ka nga ni. Ay, naku po. Tsaka mahal ng taong bayan ng Duterte noon hanggang ngayon. Kaya paano mo masasabi na himukin ni Vice President Sara Duterte ang tao para magalit or magpahayag ng galit sa mga Duterte nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Wala namang galit na maraming galit na adik. Maraming galit na adik, pero yung normal na mga Pilipino, tutusin nyo, ibang adik, mahal pa nga si Duterte. Pero yung ibang mga Pilipino, walang galit kay Duterte. Tandaan mo nga ni iyan, ha. Ay, naku po. Ewan ko sa'yo, Claire. Pangulong Rodrigo Duterte para sa Diyos at sa Ang ganda-ganda ni Vice President. Tingnan niya dito. Pagdating dito, stress na stress yung muka. Tapos pagdating dito, ay blooming. Walang bahid ng kabubuhan. Samantalang dito, kitang-kita mo na agad ang kabubuhan. Ay, naku po. Mapunta na tayo dun kay Vice Ganda. Saan na yun? Saan na yun kay Vice Ganda? Hanapin natin. Ang hirap pag tanga ka nga ni. No? Ang hirap talaga pag ikaw ay tanga nga ni. Dahil, alam niyo yun, kahit anong gawin mo, kung tanga ka nga ni, talagang, asan na ba yun? Hindi ko mahanap yung kay Vice Ganda. Asan na. Gago, barado si Ma. Pero ito, delikado si Vice Ganda dito sa sinabi niya.
Baka matanggal ang It's Showtime or baka tanggalin ng ano, baka tanggalin sa ano ang It's Showtime dito. Yari talaga dito. Saan na yun? Hindi ko na makita. Ito ba yun? Real Talk. Sabi, ito ata yun eh. Yung OFW na makulit. Saan yun na yun? Hindi. Uy, kita na nawala. Hayop. Doon na eh. Okay na eh. Saan na yun? Habang hinahanap ko, panoorin nyo muna to. Habang hinahanap ko ito, yan. Dapat magising sa katotohanan si Marcos. Samantala, nanawagan naman ang PNP Secretary ng Western Visayas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging mulat na sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. Para sa akin, ang insight ko na pag si Tatay Digong magsalita talaga, nangyayari. Ito ang naging komento ng Sekretary ng PNP Laban sa Western Visayas sa si Rich Piad, kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na papunta na sa pagiging diktadorya ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin may pagkakaila ng kasalukuyang administrasyon na doon talaga papunta ang bansang Pilipinas. Ani Piad, malayo sa katotohanan ang pamamalakad ng Marcos Jr. admin kumpara sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang may konkretong prinsipyo at paninindigan para sa bayan. Kung titignan na rin umano ang sistema sa takbo ng politika sa bansa, talagang hidwaan ng pamilyang Marcos kontra Duterte ang nangunguna. Indirect attack, that's one of my indirect attack on the side of the Dutertes. Na talagang yung mga Pilipino ngayon is very, kung isipin mo, masakit titingnan ang nangyayari sa ating bansa. Dagdag. Alam nyo, totoo naman yun eh. Totoo to na malapit na talaga sa pagiging diktador. Mas grabe pa nga tong anak eh, di ba? Akala natin ina-idol niya lang si tatay niya pero mas grabe tong anak. Saka iba ang tag dito. Iba ang karakas. No? Iba ang karakas talaga sobra. Kaya tangangani kasi. So ito na, manorin natin yung kay Vice Ganda. Ito nga, President Marcos Administration PhilHealth issue. So panoorin natin. PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. At yung Ang kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Itong ina. Urging you to resign. Resign po. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Hindi na pag-usapang droga, takbo eh. Ay. Ito panoorin natin ulit. Ang ganda panoorin eh. Ang ganda. Grabe. Sa pool si Marcos dito. Oo. Kahit pa paano may rin pala to si Vice Ganda. Nakakaramdam din. Bagay, pinklawan pa nga pala to, no? Issue lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. Grabe. Di totoo yun ha. Yung pagnanakaw, masama na nga yun eh. Tapos yung nanakawan mo, may karamdaman, may nararamdaman, tapos halos hindi nga sila makapagbayad sa taas ng bill nila sa ospital. Tapos yun pa yung nanakawan mo. Talagang sagad sa kademonyohan. Ako, approve ako dito. Ako ay naging kalaban din ako ni Vice Ganda ha, sa mga pahayag niya or mga patama niya sa Tito Vic and Joey noon.
Pero eto, approve ako dito kay Vice Ganda dahil sa sinabi niyang to. Totoo talaga to eh. No? Totoong-totoo yung mga sinabi niya rito. At ang malupit ba dito, eto yun. At yung kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Doon eh, yun talaga eh, pinaka-baon na baon hanggang buto yun eh. Bangina, paano ba matutulog yung mga adik yung mga Sarantado ka, Vice Ganda. Hindi kaya matanggal to si Vice Ganda? Hindi kaya gurgurin ng network nito? Ayun ako, Vice Ganda, pag ganyan na ganyan, baka matulad kayo. Sa bagay, wala na rin pa nga pala prangkisa to, no? Hindi baka ipatanggal to sa GMA. Kaya nako po, kawawa naman. Alam nyo naman ngayon, pag ikaw ay against to Marcos Jr., talagang or against ka sa administrasyon or may sasabihin ka lang na sa loobin, talagang gugurguring ka or tinatawag na parang pag-iinitan ka na. Kaya nga sabi ni PRRD, talagang kung usapang diktador, talagang para sa mga Pilipino ay mas triple ho itong si Marcos Jr. Grabe. May karamdaman na nanakawan mo. Sama nun. Yung tipong patay na yung tipong hirap na yung tao, gigipitin mo pa. Yun yung pinakamasamang ginagawa dito sa Pilipinas talaga. Oo, yung mga katulad nga, yung corruption nga, biruin mo halos gasingko na nga lang ang napapakinabangan ng mga Pilipino, nanakawin mo pa. Demonyo talaga kung may tuturing. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napanood nyo at mga dito sa kay Vice Ganda, sa mga sinabi ni Vice Ganda at itong yung pagbanat ni ano kaya ipangalan natin kay Claire? Kay Attorney Blur. Kay Attorney Blur. Blurred. Oo, tawagin natin siyang Attorney Blurred. Kasi parang malabo pa sa blurred yung mga pinagsasabi niya. Attorney Blurred Castro, yan ha. Okay ha, kung ulitin ko, ang Congress, Kong Paker. Press Paker, pag si Marcos. No, kasi mga fake news yan eh. Tapos ano ba? Sino pa ba yung nabansagan ko ng iba pa? O kaya mga Kupalo Soldier. Kupalo Soldier ni Tambaluslos. So ngayon may bago tayong bininyagan. Bibinyagan ho natin itong si Castro bilang Attorney Blurred. Attorney Blur or Attorney Blind. Attorney Blur Castro. Yan ang bago niyang pangalan ngayon. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ito po asan ba? Dito, yan o. Huwag niyo pong kalimutan, Pastor Apollo Sigibuloy and PDP Laban. Straight tayo. Duterte 9. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas,
sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.